Ayan mga ka-DIY, na-repair na natin yan. Ayan, testingin muna natin bago ikabit yung takip. Sayang naman kung itapon. Ayan, sasak natin. Ayun, success mga ka-DIY. Gumagana siya. Ayan o. Okay. Welcome to my channel mga ka-DIY. Mayroon tayong bulb dito. Ayan. Pundi na ito, hindi na iilaw. Pero pwede pa nating i-repair yan mga ka-DIY. Huwag nyong itapon to mga ka-DIY, sayang. Nare-repair pa pala yan. Ito 9 watts lang to. Ayan, kahit anong ilang watts pwede. Ano lang naman yan, LED bulb. Ito titestingin muna natin. Ayan. Ito yung hindi na gumagana. Aunahin muna natin yung yung okay na bulb. Ayan, tanggalin muna natin to. Ito muna okay. Ayan, buo itong bulb na to. Ayan, buo yan. Testing natin kung buhay. Ayan, may kuryente siya. May ilaw. Tapos yung isa, testing din natin. Yung 9 watts. Kung iilaw siya. Ito sigurado hindi na iilaw to. Kasi galing na to sa aquarium. Ginamit ko sa aquarium yan. Pundi na talaga. Sayang yan pag itapon. Maka-repair pa pala yan. Kaya malaki din yan. Mahal din yung mga ganyan. Ayan, ayaw na. O, ayaw, pundi. Pundi na siya. O, ayaw talaga. Ayan, pwede natin i-repair yan. Subukan natin i-repair kung talagang magagawa siya. Ayan, umpisa na natin. Kasi sayang naman to pag itapon. Kaya try natin kung magagawa. First time kong gumawa nito mga ka-DIY. Tanggalin lang natin to. Ayan, pubunutin mo lang na ganyan. Malambot lang naman siya. Ikot-ikot lang ng konti. Ayan, hanapin mo yung itim. Ayan, may itim dyan. Ayan, yung itim na yan. Yan ang sira na ilaw. Kahit wala ng tester yan mga ka-DIY, pwede na. Basta tignan mo lang kung maitim na yung na yan, may mga tuldok na itim. Yan yung sira niya talaga. Yung itim na yan. Ayan. Kasi hindi naman basta-basta mapundi yung ilaw na yan. Pag nangitim yung isa kasi, pag napundi na yung isa, hindi na iilaw yung lahat. Ayan, pag natanggal na siya, linisin lang. Ayan, kuskusin natin ng konti. Para matanggal yung ayan. O, malinis na. Ngayon, lalagyan natin to ng lid. Ayan, parang jumperan lang natin. Ayan, ganyan lang pag jumper. Kahit sino yan, pwede yan mga ka-DIY, basta may panghinang lang. Hindi naman delikado yan, sa jumperan mo lang naman. Ayan, painitin muna natin yung panghinang natin. Mas maganda yung mainit talaga siya. Ayan yung mga panghinang. Saksak muna natin para Ayan, kuskusin muna natin ng cutter para malinis talaga. Habang hinihintay natin yung pagpainit yung panghinang natin. Para madali dumikit yung pang jumper natin yan. Pag malinis. Para hindi masunog yung niya, kulay puti. Kasi pag matagal natin hinang-hinang dyan, masusunog yung mangingitim kasi sayang. Madudumihan. Kaya dapat malinis talaga siya. Para madali lang paghinang. Ayan, pag malinis na siya, lalagyan natin ng konting soldering paste para pag na panghinang natin, pag init natin dyan, malinis siya kaagad para hindi masyadong mangitim, para madali kumapit. Ayan na mga ka-DIY, jumperan na natin.
Lagyan muna natin ng linisin muna natin yung dulo ng panghinang. Lagyan natin ng lid para madali lang natin idikit doon sa sa jumper natin. Yan, ganyan lang pag jumper. Mo lang ng konti, huwag masyadong mainit kasi baka masunog yung mangitim, pangit na siya. Ayan ayan, ganyan na Ayan. Yan, may jumper na siya. Yan yung may kulay blue may kulay blue. Medyo sunog-sunog ng konti. Testing na natin. Yan kung iilaw. Ayan, testing, saksak natin. Ayun, success mga ka-DIY. Ayan ilaw na siya. Kaya sayang pag itapon natin yan. Ilagay na natin yung mga ka-DIY, yung takip. Para makita natin kung maganda ang liwanag niya. Kung hindi makita yung itim. Kasi kulang na siya ng isang ilaw. Ayun, walang halata na hindi lang mga ka-DIY. Hindi pala halata. Maganda pa rin. Maraming salamat mga ka-DIY. Sana magustuhan nyo ang aking tipid tips tutorial. And please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video. Salamat.